So good day everyone, my name is Rastane Manabat and today I'll be presenting fire characteristics and classifications. So, what makes a fire burn? For combustion to occur, four elements are needed, namely fuel, heat, oxygen, and the chemical reaction that keeps the flame burning. The four elements of combustion are known as the fire tetrahedron. So ano ba ang tetrahedron? Ito nga pala yung shape kung saan nakapalob yung apat na elements para pagkaroon ng combustion. Removing any of the four elements, fire will not occur. So dito sinasabi na pag may tinanggal ka kung anong isang element man doon sa tetrahedron na yon, ang apoy ay hindi mag-occur. So example ko na lang, meron kang fuel, may oxygen ka, and chemical reaction, pero wala kang heat. So paano magsisimula yung flame mo? For combustion to work, you will need oxygen, fuel, chemical reaction, and heat. Tulad nga sabi ko kanina, pag kompleto yung apat na yan, pag-start ka ng fire combustion. If may mawala man isang element dyan, hindi ka pag-start ng fire combustion. What makes a fire grow? Once the fire is started, it undergoes through three phases of burning. 1. Growth phase or incipient stage. 2. Fully developed phase, free burning stage. Number 3. Decay phase, smoldering stage. So ano ang pagkakaiba ng tatlo na to? Yung growth phase or incipient stage, ito yung simula ng apoy kung saan pwede natin siyang ma-extinguish. Yung fully developed phase, ito yung peak ng apoy, yung lakas niya talaga, kung saan mas mahirap yung extinguish tulad ng incipient stage. Decay phase or smoldering stage. Bale dito hindi siya tulad ng fully developed phase na malakas. Bale mahina na siya pero nakakasunog pa din. Parang naiwan na lang na mga baga ganon para magtuloy-tuloy na lang yung apoy. Tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong incipient, mahina pa lang. Growth stage, palakas pa lang. Tapos fully developed stage kung saan nasa peak na siya. At ay decay stage kung saan humihina na siya and di na malakas. Smoke and gases that are generated by the combustion are confined fires that start in a confined building. Go through an additional phase called flashover. So ano ba yung flashover? Yung flashover isa siyang fire event kung saan most combustible materials in an enclosed space ignite almost simultaneously. Bale sinasabi na sunod-sunod na mabilis makakuha ng apoy yung mga material sa isang lugar. During flashover, the smoke and heated gases combine with the right amount of heat and oxygen ignite. Example lang natin na isang kulob na bahay na walang bintana. Pag nagalo-halo yung mga element na yan, mas mabilis siyang makakakuha ng apoy at masusunog yung mga material sa isang bahay. Combustion. Combustion is a chemical process in which a substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat. Parang katulad lang ito sabi ko kanina na kailangan ng 4 elements para sa combustion, yung heat, fuel, chemical reaction, at oxygen. Bali, mas nadagdagan siya ng mas malakas na oxygen para mas mabilis siyang mapag-produce ng init kung saan mas nakakasunog pa ito ng mas malakas. Fires grow depending on the amount of fuel available to burn. Basically, sinasabi dito na yung paglaki ng apoy ay depende ito sa amount of fuel na available na masusunog. Example ko na lang, gusto mag-campfire pero ipanggatong mo walis tingting, hindi talaga tatagal yon. Kung kahoy gagamitin mo, yung mataba, 2x2 ganon, tatagal talaga yon. Flames can easily spread to other combustibles near the original fire through heat transfer. Example ko na lang yung bulak, tas na apoyan, transfer agad yon. So makita natin sa image na to yung ingredients of combustion. Kailangan natin ng oxygen, heat, and fuel para pag-produce ng combustion. Propagation of fire. Propagation of fire simply means the spread of fire. Bale, tuloy pagkalat ng apoy sa isang lugar. As a substance burns, fire propagation will be increased by the transmission of heat by nearby materials. This condition causes additional vapors to be released, thereby spreading the fires. Ang example ko dito ay yung tuwing nagsisiga. Diba tuwing magsisiga ka, kuha kang papel, sisindihan mo, mahina pa lang yun, syempre at isa pa lang. Pag nilagay mo sa tumpok ng dahon at sa ilalim nun, pag nagsimula yung malit na apoy na yun, tuloy-tuloy na yung kalat nun hanggang sa lumaki na siya at maubos yung mga dahon na kailangan sunugin. Dito sa image na to, makita natin kung paano kumalat yung isang apoy sa mahina hanggang sa matupok niya na isang material. Kaya hanggat maaga, extinguish natin apoy para hindi siya lalong kumalat. So, yun lang po. Thank you po sa pakikinig.